Ay, na to. Ayan po. At grabe. Yung mga bagong sumibol na mga scammer dito sa atin, ang unang biniktima ay si Miss Cathy Binag. 150,000 ang biniktima nitong mga bagong sibol na mga scammer dito kay Miss Cathy Binag. Kaya naman, aba, ay krenimate or sinunog ni Miss Maharlika itong mga scammer na ito. Ayan. Ayan, nako. Kaya po ang title po natin ngayon nitong ating vlog ay Miss Cathy Binag, 150,000 ang in-scam nitong mga scammer nito. At ito naman yung sinunog ni Miss Maharlika na talagang wala siyang itinira. Ayan. Kaya ko po sinabing sinunog, hindi naman po literal na sinunog, yung binuhusan mo ng gasolina, tapos sinindihan mo ng lighter. Hindi po ganoon. Sinunog, ibig sabihin, aba, nabuyang-iyang po ang mga pangalan nitong mga ito. So ngayon, sa tingin kaya nitong mga taong ito, hindi nila kasiraan yun. Sa tuwing lalabas sila ng kanilang bahay, pag napanood yung birada ni Miss Maharlika, mayroon pa kayang ihaharap na mukha itong mga scammer na ito. Ito po ay hindi ko na po ipapakita dito yung mismong video ni Maharlika. Puntahan niyo po. Alam ko po napakarami pong nanood yan kay Maharlika, kaya hindi ko na po kailangan pang ipakita rito. Panoorin niyo lang po yung sinunog ni Maharlika. Imagine mo, grabe pala ang kasamaan talaga nitong mga ito. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa inyo na huwag ninyong uunahan or huwag ninyong kakantiin itong si Maharlika. Dahil tiyakan yan, hahalukayin niya lahat. Hindi lamang niya hahalukayin, kundi isasangkot sa pa yung mga atay ninyo. Grabe. Ayan, grabe. Grabe, ano? Sabi ko nga po hahalukayin ni Miss Maharlika yan. So, ngayon, ganun pa man, total nandito na rin lang kayo sa channel ko, ay sasabihin ko na rin. Pero kung gusto nyo talaga ng resibo, ay panoorin nyo po yung si Miss Maharlika. Dito po, sabi ko nga, hindi ko kailangan ipakita pa rito yung katibayan dahil ito, ako na ngayon nagsasalita. Base ito sa aking narinig na panood kay Maharlika na itong mga taong ito talagang mga certified na mga scammer ito. Una, itong sinasabi kong butanding na paiyak-iyak dyan sa Kongreso nung inimbestigahan yan. Maging yung MJ, tingnan mo sa kagustuhan na huwag ma-cite in contempt kasi dalawa yung matatandang inaalagaan niya, bianan niya at saka yung nanay niya. Hindi pa man, tingnan nyo imaginein mo pa lang talagang nandyan na yung karma pala sa kanila. Kasi ang mga pinaggagawa pala talaga nila, pang i-scam pala talaga. Kasama na po itong mga tagasunod nitong si Alpotirang puta
na itong Jasmine na ito. See? Yan po yung sinasabi ko. Sinimulan nyo si Maharlika, tatapusin talaga kayo niya ni Maharlika. Maniwala kayo sa akin. Sinabihan ko na, winarningan ko na kayo. Ayaw pa rin yung maniwala. Ayan. Yang mga salamat PRRD na yan, na libro na yan, ang talagang, kung pala ito, sila ang nakinabang dito sa milyones pala ang nakulikta nila dyan sa librong Salamat PRRD. Tapos, yun, nawala namang bas-bas si PRRD dyan, ayon kay Hanilet. Milyones. At ang sinasabi pa nitong si Butanding na Krisit, Butanding, yung parang kala mo parang dinaanan ng traktor ang bilat. Yan. Ano yun? Milyones pala ang nakulikta nila. Ngayon, hindi lang dyan sa hindi lang dyan sa tawag dito sa yung Salamat PRRD. Mayroon pa pala yan. Ibinulgar na rin ni Maharlika itong scam na ito na nangungulikta na naman sila ng pira dito naman daw sa foundation nila na Balay Davao. So pagka ito na po, nangulikta na po ito sila ng Balay Davao na yan, na angkwan dito, si Krisit ang nangunguna rito. Magkakasama na ito, sina MJ na yan, sina Joey na yan. Ay magkakasabot pala ito mga ito. See? Ngayon, alam nyo na. Itong MJ na ito, yung kanilang plano dati na yung GoFundMe, yung mangungulikta rin sila na gustong ipadeposito yung mga kinulikta nila doon sa bank account ni Maharlika sa Amerika. Yan na yung sinasabi ko sa inyo Bago nyo ibuka yung bunganga ninyo, siguraduhin ninyo na walang alam si Maharlika. Tingnan mo, nababanggit pa itong ulik ba na Joey na ito. Itong si Maharlika. Yan nag-uusap sila ni Sas. Kala mo talagang tigasin kunwari ito. Pero mga iyakin naman. Kagaya nitong Butanding na ito, na parang trinaktura yung bilat. Ay kuton, todo iyak, kasi lupasay pa nga yan, naglulupasay pa nga yan. Di ba? Napanood namin ang hearing. Kaya wag kayong kwan. Ito namang MJ, ganun din. Yung pala, tinablan na pala ng karma doon sa GoFundMe. Yan. Yung pala, ay tinalban na pala ng karma kasi dalawa, yung senior citizen na inaalagaan niya ngayon. Magmula pa nung nag-GoFundMe na ito, kinarma na pala talaga. Imaginin mo yan. Puro karma ang inaabot. Kasali rin pala yan dyan. Itong abogadang gaga na mukhang kabayo. Ito pala itong mga nababanggit ko na mga MJ, Krisit na ito, Joey na ito, nakapirol pala yan kay Butod! Yan! Imagine mo yan. Tingnan nyo. Pati si Kati Binag, in-scam ng mga ito. 150,000 ang in-scam kay Kati Binag. Imagine mo yan. Again, panoorin nyo yung uploaded video ni Miss Maharlika. Ayan.
Para sabihin nyo na sumusobra na yata ako ng pagsasalita rito. Hindi po. Mayroon po tayong basihan at mayroon tayong mapapagkunan ng resibo. Yan mga yan. Lahat na binibigkas ni Maharlika, lahat yan ay mayroong ebidensya. Mayroong resibo lahat yan. Napanood ko pa ito si Olikba nagsasabi na bakit daw ito si Kati Binag ay hindi nag-react doon sa sinabing pera na yon na binigay nila. Hindi nga binigay sa kanila doon kasi kaya naawa si Kati Binag ganito yan. Alam mo ba? Alam niyo ba mga kaibigan? Kaya naman nakapagbigay si Miss Kati Binag ng 150,000 dahil imaginin mo, itong MJ na ito, nag-iiyak na rin doon sa Kongreso. Itong si Butanding na Krisit na ito, nag-iiyak na rin. Ganon din itong pa na ito. Itong si Olikba. Ayan si Olikba na yan. Yan. Dahil sa kagandahang loob nitong si Kati Binag, sige, huwag na kayong problema. Ako na ang magbabayad ng abogado ninyo. Dahil sa ganung drama nila, nakuha nila bilang pang-i-scam nila kay Kati Binag yung 150,000 na yan pang bayad sa abogado. Tingnan mo, nagmamakaawa, lumuluhod yan mga yan dahil wala silang pambayad ng abogado. Tingnan mo, tapos sila ngayon kaya naman ganito na lang pala ang pinaggagawa nila kay President Duterte. Kahit nakakulong na yung dating presidente natin doon na talagang matandang-patanda na, pinagkakakwartahan doon sa Salamat PRRD. Milyones pala yun na kolekta nilang libro. At isa pang pang-i-scam nila, yung mga nag-order ng mga librong ito ay hindi pala nila pinadala. Tinanggap nila ang pira. Mayroon pa dyan na titistigo kay Maharlika. Nag-order siya ng 3 yata. Nagkakalaga ng mahigit 5,000. Hindi na pinadala nitong si Butanding yung kopya na yon, yung libro na yon. Tapos ang sinasabi niya na pinasara daw ng Mita yung kanyang Facebook. Ay wala naman dahilan para ipasara ng Mita ang Facebook. Sila mismo yan nagkukunwari. Para sa ganon, wala na. Kung na sila, hindi na sila makapag-communicate doon sa mga in-scam nila, kinunan nila ng pira. Mayroon pang isang kanya abangan pa ninyo. Pag magsasalita pa ulit itong abogadang gaga, abogadang tanga, laban kay Maharlika at kakampi pa rito kay Alputirang puta na Jasmine na ito. Nako, may ibubulgar si Maharlika tungkol daw sa sasakyan nitong abogadang ito. Nako po. Kana ito, walang katapusan ito. Sinabi ko na sa inyo Huwag na ninyong itapik si Maharlika. Huwag ninyong sisimulan ng paninira si Maharlika. Sisiguraduhin ko sa inyo, ultimong mga atay ninyo at mga balon-balunan ninyo, isasangkot saya ni Maharlika. Tingnan mo nga. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kaya ito pa lang ito, mga MJ, Krisit, Joey na ito, abay, delikado pala ito mga ito. Siguro nag-uusap-usap ito mga ito. Sabi siguro, nako, kailangan, dapat maungusan natin si Romualdez dito.
Kailangan mas magaling tayo mga scam kaysa kay Romualdez. Yan si... Ay! Ay! Kaya pala ganun na lang yung ganun na lang yung pag-protekta nila dito kay alputirang puta na Jasmine na ito. Dahil nakikinabang pala sila dito. Maging itong Tio Moreno, maging ito si Baklang Bay na ito. Paggamit nyo sa Duterte. Tingnan mo itong Baklambay na ito kung paano niyang i-twist yung sinasabi ni Basti at sinasabi ni BP Sara. Kung hindi ka ba naman bubo na bakla ka, pilit mo nga papaliwanag sa tao na mali yung paliwanag mo na pilit na ano yun, biningga ni BP Sara si Maharlika, which is hindi. 2 bisis nga na special mention si Maharlika. At isa pa, Baklambay. Ang hindi mo alam, imbitado pala yan sa Australia. Si Maharlika. Pahiya ka dyan, ano? Ano kayo ngayon? Kasi kaya kayo nagkakaganyan, lalo na ikaw, Kwana. Ito. Lalo na ikaw, ulik ba? Hindi ka naman talaga makakalapit kay BP Sara para magbida-bida Unang-una, nakakadiri ka. Dahil napanood na ni BP Sara yung diniskas ko na parang kasing itim ng agta ng puli, ng pusit, yang yan. Kaya nadidiri, hindi makikiharap sa iyo si BP Sara. Nadidiri sa iyo. Dito naman kay Bulldozer, ay kay kay Butanding, na parang binuldozer din ang bilat dito, ayaw din, nadidiri din si BP Sara sa iyo. Kasi, para kang Butanding na nalugi. Kaya pag ganun na lang pala kayong mang-scam, kasi nga, hindi nyo na kaya na suportahan yung mga bisyo ninyo. O kagaya itong Butanding na ito, abay kung lumamon daw yan. Kulang yung 2 rice cooker. Kaya naman pala ganyan kalaki ang kanyan. Ang binday niyan. 2 rice cooker ba naman lalamunin? Pati yung rice cooker daw, kinakain. Kaya laging bili daw sila ng rice cooker. Ay paano? Pagbitin daw yung sinaing sa rice cooker, pati yung rice cooker nilalamon. Ito ring Tio Moreno na ito, na isa ring ito yung mga taong di ba? Akala nyo nagmamagaling, akala nyo ang tali-talino. Imagine mo, sasabihin niya, tama ba yung sasabihin mo na Kitty Duterte is not too original? Bugok! Isa ka ring support. Ganyan yung mga support. Sabi ko nga sa inyo, sige, i-call ninyo itong hamon ko. Lalo na itong si Baklangbay na ito, na ipaglalaban niya ng patayan itong si Alputira Puta. Uulitin ko. Kung kaya mo ipaglaban ng patayan si Alputirang Puta na yan, Jasmine na yan, mas kaya kong ipaglaban ng patayan itong si Maharlika, kahit pa may pustahan tayo. Pero sabi ko nga, useless na hamunin ko itong mga ito. Useless kasi unang-una, walang pamusta yan mga yan. Kasi sinasabi ko nga yan, mga patay gutom. Tingnan nyo itong mga, kung ano mga pinaggagawa rito. May ginawang balay Davao. Para kunwari, magsosolicit na naman sila ng pira dito sa balay Davao na ito. Magre-rent sila, halimbawa, ganito yan. Magre-rent sila dyan sa Davao ng maliit na apartment or mga siguro mga tig 3,000 para kunwari lang mayroon doon. Silang parang kumbaga
Para foundation. Ganon. Meron lang maipakita sila sa tao na ito, opisina namin dito sa Balay Davao. Mag-solicit yan, milyon-milyon na naman masolicit nito. Imaginin mo doon sa mga nag-donate ng doon sa Salamat PRRD, milyon-milyon ayaw daw. Nitong si Crescit na ito, napabanggit yung mga individual na tao, yung mga nag-donate. Ang gusto daw, salamat sa lahat ng mga nag-donate doon sa or bumili doon sa libro na Salamat PRRD. Pero ayaw daw pabanggit yung mga isa-isa. Dapat yung binabanggit yun. Pero in general na lang daw. Safe na safe nga naman. Naghati-hati na sila doon. See? Ganito ka. Mas masahol pa dito kay Kwanto. Kay Paduano at saka dito kay Barbers na mga scammer to. Ito dito mismo kitang balos-los. Mas masahol pa. Kaya sabi nga nila, wag daw silang dapat matalo ni Romualdez, kailangan mas mahusay para sila bang scam. Kaya naman, yung kakilala na nila na si Kati Binag in-scam ng 150,000. See? Nako po. Mayroon pang isang doktor. Antay ka lang. Ibubulgar ka rin ni Maharlika. Nakasabwat ka rito sa mga scam na ito. Dito sa Salamat PRRD, dito sa Balay Davao, at saka yung kung ano-ano po ito, mga MJ na ito, MJ, Crescit, at saka Joey na ito. Saka may isa pang abogada. Kaya pala, ganoon lang. Hindi ninyo kayang tibagin si Maharlika. Tandaan niyo, sinasabi ko na sa inyo. Hindi nyo kayang tibagin. Dahil unang-una, kapag kayan sinimulan ninyo, paandarin na agad niya yung mga puting ahas niya. Tingnan nyo, pati itong balay na ito, Balay Davao na ito, oy, mga yung mga taga Davao, baka mag-rent sila dyan ng kunwari, foundation itong sinakrisit ito, itong tatlo na ito. Itong MJ, at saka yung isang ulikba na ito, at saka itong si Butanding. Naku, huwag nyo nang tangkilikin yan doon sa mga makakarinig or makakapanood itong video ko na ito. Huwag na huwag kayong pa-i-scam dito sa mga ito, sa mga balay-balay Davao na yan. At saka yung libro na rin yan. Tuloy-tuloy pa rin yung pagbibinta nila ng libro ng Salamat PRRD. Milyon-milyon pala ang nakolekta ng mga yan. Ngayon, paano nalaman ni Maharlika? Sa totoo lang, itong mga puting ahas ni Maharlika, kahit kailan hindi pumalya. Kaya lahat yung mga binobroadcast ni Maharlika, hindi rin pumalya. Nasabi niya dyan, gigipitin ang KOGC, gigipitin si Pastor Kibuloy, gigipitin sa PRRD. Nagkamali ba si Maharlika? Or pati yung maging puting ahas niya, nagkamali ba? Hindi. Nangyari lahat yung mga sinabi ni Maharlika. Kaya, sa totoo lang, pilit ninyong sisiraan itong si Maharlika, abay wala kayong sisirain dyan. Mahal ng taong bayan niyan si Maharlika. Hindi kagaya sa inyong mga scammer kayo ngayon. May lalabas pa ba ninyo yung mga mukha ninyo? Ay alam na ngayon. Dito sa video ito. At saka yung video ni Maharlika. Diyan lang. Napakaraming nanood doon sa video ni Maharlika. Kaya niyo po bang ibaladra yung mukha mo? Lalo ikaw ulit ba? Ang itim-itim na nga ng gilagid mo, ang itim-itim pa ng kilikili mo, pati ba naman bilat mo, maitim pa rin. Ikaw naman Butanding, na parang magpustahan tayo, talagang parang sinagasaan ng kanyan, traktora, yung bilat mo. Pustahan tayo. Napakakwan na yan. Pwedeng pasukan na ng kanyan, ng kalabaw.
Yan ang problema sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, may mayroon talagang papalag at papalag sa inyo. Isa na ako kasi unang-una kita ko kung sino may mali eh. Kita ko kung sino yung gumagamit kay Maharlika eh. Ginagamit yun lang din si Maharlika. Maliban sa paggamit nyo kay PRRD. O tingnan niyo, inulit na naman ni Maharlika. Inulit na naman yung sinabi niya, kawawa naman kayo, wala kayong masaing. Baka gutom na yung mga aso ninyo, yung mga pamilya ninyo. Sige, okay lang, gamitin niyo yung pangalan ko para makakain yung buong pamilya ninyo. Gaano ka sakit yon kung kayo ay may kahihiyan? Gaano ka sakit yon? Maniwala kayo sa akin. Lalo ngayon, na-broadcast na kayo. Ngayon, magkakaroon pa ba kayo ng kredibilidad sa inyong mga lahat ng gagawin nyo na babantayan na ng tao yan? Wala na, babantayan na ng tao yan, gagawin ninyo, lahat yan gagawin ninyo. Imaginin mo, may naka-payroll kay Butod, may naka-payroll kay Aimee. Tapos, puro kay Duterte ng Duterte, para lang pala makapunta kayo dyan sa mga kung ano-anong gathering ng mga Duterte team, punta kayo ng punta, yun pala, kumukuha lang pala kayo ng, kumbaga parang nag-i-spy lang kayo. Tapos pagkatapos niyan, habang may nakuha na kayong informasyon, tawag na agad kayo kay Butod. Butod, ito ang sabi ni Atty. Vic Rodriguez. Ito ang sabi ni ni Basti at saka sabi ni PRRD. Ganon pala kayo ng mga buwaka ng inyo, mga aswang kayo, sa totoo lang. Mga aswang kayo. Yan yun. Pero ngayon, sabi nga ni Maharlika, hubaran ko kayo. Pa lang yun, patikim pa lang yung in-upload niya kahapon. Naka-upload naman po yan, panoorin nyo lang. Talagang hinubaran na lang niya, hinubaran na talaga ni Maharlika, tapos, sinangkot sa pa yung mga laman loob ninyo. Wala na. Sira na ang buhay ninyo sa pagiging scam. Hindi pa kayo mayaman. Hindi pa kayo yumayaman sa pagiging scam. Nabisto na kayo, na-broadcast na ng Maharlika. Putol na yung kaligayahan ninyo. Sunog na kayo. Ngayon sa tingin nyo, lalo na yung mga nakapanood, lalo na yung mga OFW. Nako, OFW. Napakarami palang in-scam na OFW ito, mga ito. Tungkol dyan sa libro na Salamat PRRD. Napakarami pala. See? At mayroong tatayong testigo. Kasi unang-una, ay pinag-iisipan ko na rin, ewan ko kung sino yung makakausap kong abogado, kung pwedeng ako ang magdemanda in behalf dito sa mga Duterte. Kasi alam ko hindi na pag-aaksaya ng panahon niya ni na Hanilit at saka ni na Basti. So aywan ko kung pwede na ako ang tatayo para diyan sa mga pinaggagawa nito mga ito. Yan lalo itong mga in-scam nila nito. Kasi mayroon tatayong testigo na kinuna nila ng pera. Tapos, klinos nila yung account. Tapos sabi, Mita raw ang nag-close ng kanilang mga Facebook account. Hindi na nga naman makukontak. Kasi, may tatayong testigo. Kaya ang tanong ko na lang dito kung pwede ako ang tatayo in behalf dito sa mga scam na ito, at saka dito sa pambabastos nila kay PRRD, panggagamit nila kay PRRD, diyan sa Salamat PRRD na yan. Na milyones pala ang nakolekta nitong mga ito sa paggamit lang ng pangalan ni PRRD na kung saan ay hindi naman pala pinayagan yan. Walang basbas si PRRD diyan sa Salamat PRRD na libro na yan. So, tingnan natin kung oobra ako na ako ang tatayong complainant dito sa mga scammer na ito, gagawin ko. Kaya yung iyak-iyak ninyo sa Quadcom, wala yan. At kung sakali na oobra ako, kung ano sasabihin ng abogado ko, nakakausapin, at kung pwede ako ang tatayo
bilang representative or ako mismo diyan sa mga niloko ninyo, in-scam ninyo at saka dito sa paggamit ninyo dito kay PRRD. Hindi lang kayo iiyak. Ha? Wala na kayong iiyak dahil baka magsabay-sabay na kayong magbigti. At so siguraduhin ko sa inyo yan na pag kayo kung depende sa pag-uusap namin ng abogadong kakausapin ko, kaya talaga gusto ko makulong talaga kayo eh. Mga scammer kayo. Ipakukulong ko kayo. Sabi ko nga po, depende kung pupwede ba ako. At doon po sa mga doon po sa mga na-scam nila, na kinuna nila ng pira, magkakwan lang po kayo. Mag-message lang po kayo doon kay Maharlika. Total, nilagay naman niya yung email address ni Maharlika. Mag-message lang po kayo kung sino-sino kayo ng mga OFW na kinuna ng pira at kung magkano man po yan, ako po ang magbabalik na lang sa inyo. Ako ang magbabalik. Tingnan nyo, pati mga OFW na hirap sa buhay. Kasi kaya naman po nagbibigay yung mga OFW na yan dahil nga kagustuhan po nila na malaman talaga yung anong, basta kasi PRRD, pagkat sinabing PRRD, kahit walang pira yan, gagawa ng kanya, ng paraan yan para magkapira, para makabili ng libro na yun eh. Ang hindi nila alam, hindi naman pala autorsado ni President Duterte yun. So, ganun na lang po yung mga in-scam nila, nitong mga scammer na ito, kung magkano man po yung kinuha ng pira, magpasabi lang po kayo kay Maharlika at ibabalik ko po ng walang labis, walang kulang yung inyong mga pirang yan na in-scam nitong mga ito. O at least, na ibalik ko yung pira ninyo, mayroon pa akong hawak na ebidensya. Ganun lamang po yun. Tulungan lang po tayo dito. Siyempre, natural kung kayo ay magkiklaim na ganito at ibinalik ko yung pira ninyo, abay, isa na kayo sa testigo ko. Kaya makukulong at makukulong itong mga animal na ito. Huwag nating payagan to. Scammer na nga itong gobyernong ito, pati ba naman kayo, sasabay pa kayo sa kapwa nyo pa Pilipino? Pati ba naman si Kati Binag, scam ninyo? Hindi biro yung 150,000 na in-scam ninyo kay Kati Binag. So, wala, talagang dapat putulin na natin itong mga ito. Ang mga ganitong mga tao nito. Tingnan mo kung makapanggamit kay President Duterte, akala mo talagang may malasakit sila kay President Duterte. Yun po yung sinasabi ko, na kapag ka walang ibang bukang bibigyan, Duterte, tandaan nyo yan. Mga fake yan. Mga pakunwari yan. Kaya ako, nakita nyo ba na yung mga event niyan, nandyan ako? Wala. Pero kung inyong pagbabasihan maging noon pa, maging noong tatakbo pala ng presidente si President Duterte, nandyan yan. Maging dito kay Sara Duterte. May mga binabanggit ba ako, mga Sara Duterte yan? Kung mayroon man akong binabanggit yan, napakadalang. Pero itong mga ito, walang bukang bibig kundi Sara Duterte. PRRD. Yan yun. Diyan kay Sara Duterte, at ang dami rin gumagamit dyan. Pero ako, napakadalang kong gamitin yung salitang Sara Duterte, pero uulitin ko na naman. Mayroon akong dinonate dyan ng presidential election nung nagtandem sila na Bangag. Dinonate ko dyan 1.5 million pesos na tarpaulin na dito ko ibinuhos sa amin. Pero hindi ako nagsasalita kay wala akong mga kandyan. Nababanggit ko lang ngayon. Ito yung mga taong mo ito gagamitin si PRRD at saka itong mga Duterte sa kanilang sariling kapakanan. Ulitin ko, itong MJ na ito, itong Crescent na ito, na nagkakuan sila na ngayong salamat PRRD, at saka itong Balay Davao na ito, pang-i-scam na naman to.
Tandaan nyo na po yan. Magkakasabot na po ito, lahat po ng kumakampi kay Alputira. Alputirang puta. Na Jasmine ang pangalan daw niyan eh. Si Alputirang puta na yan. Lahat ng mga kumakampi, maging yung abogadang tanga, at saka yung si Tio Moreno supot, at saka yung si Baklambay na ito, na isa ring supot. Yan. Sila yan. Nakikinabang yan sa pangalan ng Duterte. So, yun po lamang at medyo mahaba na po tayo. Abangan natin. Yung sinasabi ni Maharlika na once daw na bumuka pa ang bibig nitong abogadang ito, ibubulgar daw ni Maharlika yung tungkol sa kutsi niyan. May alam na talaga ito si Maharlika. At saka yun doon sa doktor na kasabwat dito sa lahat ng mga scam na ito. Ibubulgar na yan po ang aabangan natin. Sinabi ko na po sa inyo, pigilan nyo si Maharlika. Di ba paulit-ulit ko sinasabi yan? Pag sinimulan ninyo yan, sabi ko yan, kakalkalin ni Maharlika ang mga tinggil ninyo. Maniwala kayo sa akin. Itong si Baklambay, nako, tumigil-tigil ka na Baklambay. Hindi makakalaban sa'yo si Maharlika, akong kalabanin mo. Ako ang harapin mo. At tingnan natin. Tingnan mo, lumalawit na rin yung bibig ni Baklambay na yan. Paano? Saka kachuchupa. Tingnan niyo itong bibig niya, nakaganyan na. Nakaganyan na. Tingnan, pansinin niyo. Hindi niyo pansin? Nakaganyan na yung bibig. Saka chuchupa. Yan pa ang pwedeng paniwalaan. Kahit saan tayo anggulo tingnan. Parang bibig na ng kabayo yung bibig mo. Yung abogadang pangit, talagang pangit na naman talaga yan. Parang yan, abogadang hindi naliligo yan. Hindi lalo naman itong si Ulikba. Ay putya. Ang bantot pa ng singit niyan. Itong si Butanding na ito, nako, ang lakas ng putok niyan. Ang lakas ng putok. Sa kilikili at saka doon sa bilat niyan, ang lakas ng putok. Sige, tingnan natin kung sino ang kundi sa atin. Ulol, dadaanin nyo doon sa mga litrato na yan ni PRRD. Proud pa nga yan eh. Walang lalaki na hindi naging proud doon sa maraming tinuhog. At sino yung mga dyan? Di ba? May naging presidente dyan. Ilan ang babae? Kadami-daming babae yan. Katunayan, yung naging presidente na yan, dalawa pa nga yung anak niya na magkaiba nanay, nung dalawa silang senador dyan. Sige daw. Yung si Tabaco pa na naging presidente rin yan. Ilan din ang babae niyan. Itong itong matandang yung huklubang matandang Enrile na yan. Ilan ang babae niyan? Hindi nga naging presidente. Lahat yan, di ba't ang sinasabi ko sa inyo? Lahat ng mga politiko na yan, lahat yan, yung mga lalaki lahat yan, maraming babae yan. Kaya nga yung mga yan, yung mga congressman, mga senador na yan, 5 hanggang 7 hanggang 10 ang mga babae na mga yan, mga congressman na yan. Kaya nga walang tigil sa pagnanakaw yan mga yan eh. Dahil maraming babae. Ganun yan. Dito sa mga babae naman ng mga politiko, hindi ba yan ang wakwak ng Cebu? Di ba 3 rin ang builit niya na inaalagaan? Ngayon, bukas pala, itatapik ko yan. Lumarga na raw yata, lumayas na si Wakwak. Tingnan niyo yan. Anyway, tapos na po tayo. At harinawang kung hindi man naibigan ng iba ito,
itong topic ko ngayon ay sigurado ako may ibigan ng mga subscriber ko ito. At abangan nyo bukas, linggo, ay yun po ang gagawin ko. Itataas ko yung bato para sa inyo na mga subscriber ko na yun lamang pong naniniwala sa akin. So bukas po yan. Tuwing linggo itataas ko po yan para doon sa swerte ninyo. Kasi kung hindi pa man dumarating yung inyong mga swerte, tuwing linggo itataas ko na lang yung batong yun para, well, ayoko pong kwan dito. Ayoko pong pangunahan ng ating Panginoon, pero saan ba nagmula yung batong yan? Noon pong yung bato na yan, nakatira po ako doon sa ilalim ng sasakyan na sira. Kukwento ko lang sandali lang. Marami na kasi ako nakuntahan nito. Noong time na yon, nakatira ako doon sa ilalim ng truck na sira. So, ibig sabihin, wala akong bahay, wala akong pagkain, umaasa lang ako doon sa mga bigay ng mga katulong. In short, patay gutom ako, hampas lupa. At wala, palagay ko, nakapwa ko, tao na nakaranas nung naranasan kong sobrang kagutuman. Dahil sa ultimong, sa sobrang kagutuman ko, kumain ako ng kangkong na hilaw kasi may imburnal dyan sa may simenteryo. Green Hills ito, likod lang po niyan. San Juan, simenteryo na ng San Juan yan. May malaki pong imburnal dyan. Doon po imburnal na yun, may kangkong po doon. Kumuha po ako doon ng kangkong, yun po ang kinain ko para lang maibsan ang kagutuman ko. Ngayon, ibig sabihin, wala talaga, as in, zero ako. As in, patay gutom ako. Ngayon, yung time na yon, may mga ibinibigay sa akin yung mga katulong dyan sa Green Hills. Kasama na dyan yung mayordoma ni Joseph Estrada, ni Irap. Kasi nandyan yan sa North Green Hills. Nandun naman ako sa kabilang kanto, East Green Hills, ay yung Eisenhower Street yon. Doon sa mga nakaka-familiar dyan. Ito yung gate ni na Irap, North Green Hills yan. Ito yung Club Pilipino. Itong street na ito, Eisenhower. Dead end dyan. Mayroon nakaparadang sirang truck dyan noon. Doon ako nakatira sa ilalim ng truck. Okay. So, yung pagkain ko na yon, na mga binibigay ng mga katulong dyan, ay nire-reserva ko na po yun sa hapunan ko sana. Hapunan ko po sana yon. Ngayon, yung nga nakita ko yung dumadaan na matanda, na halos hindi na makagulapay sa paglalakad, napakadahan. Kitang-kita ko ang mukha niya na parang hirap na maglakad, gutom na gutom pa. Kaya inalok ko siya. Sabi ko, Lolo, sabi ko ganyan, daan muna kayo rito at may pagkain ako rito, kumain muna kayo. Pinagbigyan naman ako ng matanda. So, pinaupo ko. Ihinayin ko lahat ng mga binigay sa akin ng katulong na sana yun ay hapunanin ko. Pero hindi ako nag-isip kung mayroon akong kakainin sa hapon. Lahat yun ihinain ko doon sa matandang yan. Sa sobrang gutom ng matanda, talagang sab-sab talaga yung matanda sa pagkain. Tapos sabi niya, tapos na ako anak. Salamat. Aalis na ako. O sige Lolo, sabi ng ganyan. Nung tumayo na, habang naglalakad yung matandang hina, tinilingon ko yung hinain kong pagkain sa kanya. Wala man lang bawas. Kung ano yung binigay ko sa kanya, yun din yung nakita ko. Walang kabawas-bawas. Maging yung tubig. So ngayon, nung lumingon uli ako sa kabila, yun yung may nakita akong supot. Hindi ko binuksan yun yung supot na yun. Bagkos hinabol ko yung matandang yun. Sabi ko nga, napakahinang maglakad. Pero habang hinahabol ko siya, habang pinapaspasan ko yung lakad, patakbo pa nga ako,
lalo namang palayo ng palayo sa akin hanggang sa nawala na lang sa paningin ko. At yun na nga po, ngayon ko na lang binuksan yun nung kailan lang. At inilipat ko nga sa buti yan dahil yung bato lumalaki ng lumalaki. So, nilipat ko na lang sa mas malaking buti. Yun po ang dahilan. Doon na po nagsimula lahat yung pagbabago ng buhay ko. At yun naman ang ibibigay ko sa inyo ng mga subscriber ko. Sa tuwing linggo, itataas ko ang batong yun para sa ganon, sana ay tatablan kayo nun at bigyan din kayo ng biyaya kagaya ng lahat ng mga biyayang natanggap ko. Sigurado po ako na yung batong yan ang nagbago sa buhay ko. Maraming salamat po at mahaba pa pong kwento yan pero tatapusin ko na po dito. Maraming salamat at mahal na mahal ko po kayong lahat.